Kanole Horror Story Bihag. Isang kahong kamatis, 2 bundle na sili, 3 bundle na talong, at 2 buriking sibuyas. Dami kong nakuha ngayon Tamang-tama. Titiba ako ngayon at pupunta ako sa mga katutubo. Baka wala na silang makain. Ang hirap pa naman ng buhay doon. Ay nako. Bossing! Bossing! Oh, sino yun? Nako, yung mensahero na naman. Ay, saan na naman kaya nang galing yung sulat? Bossing! Bossing! Oh, ano natin? Sulat? May sulat? Na naman? Kanino galing? Ewan ko. May tubig ba dyan? Meron, kaya lang hindi malamig. Ayos lang, importante. May panglagay sa natutuyot na lalamunan. Minom ko muna. Kanino ba to galing? Sa kaibigan kong PC. Pinadalahan si Kanole ng sulat mula sa kaibigan niyang PC o Philippine Constabulary. Ito ay isang sundalo na naka-assign sa gawing kabisayaan. Nakasaad sa sulat na kailangan mong pumunta rito dahil nape-pressure na kami sa itaas. Binibigyan na lamang kami ng 1 linggo upang masolve ang kidnap case. Kidnap? Ano namang magiging papel ko dun? Di bale, puntahan ko na lang. Kuya. Boss. Marami akong napitas Baka gusto mong mag-uwi. Oo ba? Gusto ko yan. Teka, dami niya na. Sinong kasama mong magbababa dyan? Ako lang. Si Mang Ramon may sakit daw Ganun ba? Tulungan na kita. Naku, hindi na. Okay na yung 1 beses na magbitbit ka pababa. Ikaw bahala. Pagkatapos na maidil ni Kanole ang kanyang mga panindang gulay, heto at nagtungo na siya sa mga katutubo upang bigyan ng makakain ang pinakamatanda doon at hindi lang yung pinakamatanda. Marami pang iba. Maraming salamat sa iyo, Kanole, dahil hindi mo kami nakakalimutan. Wala ho yun. Alam nyo, ang blessing isineshare, hindi tinatago. Aanhin naman natin yung dami ng pera natin kung hindi rin naman natin ibibigay sa kapwa-tao natin na naghihirap. Alam nyo, hindi ho importante sa akin ang mga ganyan. Ang importante sa akin, mapagyaman ko ang aking kaluluwa at makagawa ng kabutihan. Kaya sa'yo ako sige na po. Alis na ako at malayo pa tutunguhin ko. Mag-iingat ka nawa. Pagpalain ka ng Panginoon. Kayo rin po. Alis na ako. Pagkatapos niyang nagpaalam, madali siyang nagtungo sa terminal. Bandang hapon, naroon na siya sa kanyang kaibigang PC. Agad siyang sinalubong ng mga tao nito nang papasok siya sa kampo. Nandiyan ba yung kaibigan ko? Wika ni Kanole sa mga nagbabantay sa gate. Pinapasok siya ng mga nagbabantay sa gate. At nang makita niya ang kanyang kaibigan na si Ernest, madali itong lumapit sa kanya. Mabuti naman at nakarating ka agad dito, kaibigan. Wika sa kanya ni Ernest. Para akong naaalarma dun sa sulat mo. Halika, pumasok tayo sa loob. Pagpasok nila sa loob, dito niya naintindihan ang patungkol ng sulat. Kasi kaibigan, medyo matagal-tagal na kaming nape-pressure sa itaas. 1 linggo na lang ang ibinibigay sa amin na pagkakataon para masolve ang kidnap case. Ernest, hanggang ngayon ba? Hindi nyo pa rin nalalaman kung saan ba tinago ng mga kidnapper yung hinahanap nyo? Yun nga ang problema. Halos sinuyod na namin ang lahat ng kagubatan na aming nasasakupan. Pero
ni maski anino ng aming hinahanap ay hindi namin makita. Nole, kailangan ka namin. Wala na akong ibang maisip kung hindi ikaw lang. Meron ba kayong larawan ng tao? Meron, eto. Oh, babae pala ito. Babae yan. Anak ng isang mayaman na tao dito. Ba? Nako, sana'y maayos pa itong babae. Ano bang sa palagay nyo yung dumukot? Mga terorista? O mga ano lang ba? Mga simpleng tao lang din na nangangailangan ng pera. Ayon sa aming report, na nakalap, mga taong nangangailangan lang din ng pera. Mga magsasaka ba ganon? Magsasaka. Pero wala pa kayong nalalaman kung sino ba talaga ang mga yun, sino ba ang kanilang pamilya. Baka sakaling pwede natin silang kumbinsihin na ituro kung saan ba nagtatago yung mga kumidnap sa babae. Alam mo yung naisip na namin yan. Kaya lang ang problema, wala namang makapagsabi. Ang hirap talaga kapag hindi nakikipag-cooperate ang taong bayan. Talagang mahirap nga pagka ganun. Kaya nga ipinatawag kita. Dahil alam kong ikaw lang ang makakatulong sa amin. Alam ba ito ng opisyal mo? Sa totoo lang hindi niya alam. Sana'y hindi makarating sa kanya. Dahil hindi yun naniniwala sa mga katulad mo. Nako, tagilid tayo dyan kaibigan. Dapat sinabi mo na. Baka mamaya abutan ako rito nun. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo at sasagutin kita. Makalipas ang 1 oras na pagpapaliwanag, dumating ang mas mataas na opisyal kesa sa kaibigan ni Kanole. Sino bisita mo rito, Ernest? Sino? Wika ng matapang na opisyal. Sir, nandito ho ang aking kaibigan na makakatulong sa atin. Sabi naman ni Ernest. Sino? Siya ba? Anong may tutulong mo sa kasong ito, iho? Sir, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Sino ka? Noli nga po pala, isa ho akong manggagamot. Manggagamot? Anong gagamutin mo rito? Sir, ipinatawag po ako ng kaibigan kong si Ernest. Ernest, ano ba to? Anong ibig sabihin ng mga ito? Bakit nagpapapasok ka ng sibilyan? Para ka namang walang pinag-aralan. Para namang hindi mo natutunan yan sa training. Sir, kalma lang po. Ang kaibigan kong si Nole ay mapagkakatiwalaan. Kung iniisip nyo na siya ay spy, dyan po kayo nagkakamali. Dahil siya po ay galit din sa mga ganyan. Umalis yung 2 opisyal at nag-usap. Kahit na medyo malayo sila, dinig na dinig pa rin ni Kanole ang kanilang pinag-uusapan. Pinagagalitan ng mas mataas na opisyal si Ernest at sinasabi pa nun na dapat ay palayasin na si Kanole. Dahil mahirap na kapag ito ay nakarating sa mas mataas pa, tiyak na parehas silang masisibak sa pwesto. Ayon naman sa kaibigan ni Kanole na si Ernest, magtiwala lang dahil siya lang ang bukod tanging tao na makakatulong sa kanila upang makuha na ang kinidnap na babae. Naniwala naman dito yung opisyal at binigyan siya ng pagkakataon na sa loob ng 2 araw kailangan matunton na nila yung lugar. Maraming salamat ho sir sa pagtitiwala. Wika ni Ernest sa opisyal. Siguraduhin mo lamang Ernest na may maitutulong ang taon to. Sisiguraduhin ko po yan sir, huwag ho kayong mag-alala. Pag-alis ng opisyal, heto at sinimulan na ni Kanole na paganahin ang kanyang imahinasyon. Hawak-hawak nito ang larawan ng dalagita habang nakapikit at merong sinasambit. Nasa 10 minuto na may sinasambit si Kanole at nakapikit. Maya-maya pa dumilat ito at sinabing, Ernest! Ernest! Ano? Nakita mo? Nandito lang siya, Ernest. Ano? Paanong nandito lang? Sinuyod na namin ang lahat ng kagubatan dito. Pero, hindi namin matagpuan yung babae.
Ernest, makinig ka sa akin. Meron bang kabahayan sa gawi dyan? Yung may bukid? Oo, Ernest. Yung nag-iisang bahay sa dulo. Pamilya nun. Yung isa sa dumukot sa babae. Okay, tapos? Tapos, ang nakita ko, pumasok sila sa loob ng kagubatan. Sa gawi lang doon, Ernest. Kaya hindi nyo matagpuan dahil merong sikretong lagusan doon. Isang maliit na bilog na kasya lang yung tao. Ah, ganon. Kaya naman pala. Sarento! Sir, ipatawag ang mga tao. Sabihin mo, meron tayong operasyon. Yes, sir. Nole, sumama ka sa amin dahil ikaw lang ang makapagtuturo ng tamang daan. Sige Ernest, kahit napagod ako, sasama ko. Nagtungo nga sila sa kagubatang sinasabi ni Kanole at ito ang kanyang nakita sa kanyang imahinasyon. Ernest, tignan mo yun. Ha? Oo nga no. Nakakita sila ng isang patpat na merong plastik na kulay pula sa dulo. Madilim ng mga oras na yon ng ilawan nila ay kitang-kita nila yon dahil nagre-reflect ito sa ilaw. Lumapit doon si Kanole at akmang tatanggalin niya yung plastik na merong patpat nang pigilin siya ng kanyang kaibigan at sinabing, "Wag! Baka mamaya may bomba dyan. Hayaan mo kaming mauna." Sige. Pagbukas naman ng mga tauhan ni Ernest, meron pala itong takip na bakal. Kumpirmado at positibo na meron ngang daanan. Isa-isa silang pumasok doon at may naiwan na 10 sa labas upang magbantay. Sumama si Kanole sa loob. Noong nandoon na sila, halos wala silang makita ng dahil sa dilim ng paligid. Tila ba ito tagong kuweba dahil hindi mo ito basta matatagpuan. At ang napansin din noon ni Ernest, habang sila'y naglalakad, papailalim ng papailalim ang kanilang tinutungo at halos nawawalan na sila ng hangin. Dito ba talaga ang tamang daan? Parang wala ng hangin dito. Wika ni Ernest kay Kanole. Tatagan nyo lang, mga sir. Tatagan nyo lang. Natitiyak kong malayo pa ang lalakbayin natin. Yung mga ilaw nyo, baka maubos yung karga. Huwag ka mag-alala, marami tayong dalang pamalit. Muli silang naglakad at nakadinig si Kanole ng lagaslas ng tubig. Tubig? May tubig? Ilang hakbang na lang pala ang layo sa kanila ng lumalagaslas na tubig. Dito ay nakatikim sila ng malamig na tubig at ng tamang hangin. Alam mo, sa tagal na namin dito, ngayon pa lamang kami napasok sa lugar na ito. Wala kaming kaalam-alam na meron palang ganyan dito. Ernest, ako mauna. Sa palagay ko, delikado itong tatawiran natin. Ilawan mo'y gawi doon. Tignan mo. Berdeng-berde. Napakalalim. Ha? Marunong ka bang lumangoy? Huwag ka mag-alala. Meron akong mutya ng tubig sa katawan. Ay sige. Kapag sinasabi ni Kanole ang mga bagay na yon, labis na naguguluhan yung iba pang mga pisi na kasama ng kanyang kaibigan. Madaling sumisid si Kanole sa tubig. Hanggang sa maya-maya pa ay lumutang ito sa kalagitnaan at bigla siyang napasigaw. Senyales na mukhang merong sumalubong kay Kanole na kakaibang tao. Kitang-kita din nila na nilulubog ng kasama ni Kanole yung mismong ulo ni Kanole upang siya ay lunurin. Walang magawa ang mga pisi, pero sinabi noon ni Ernest sa kanyang mga tao na walang magpapaputok at ipaubaya kay Kanole ang sitwasyon na yun dahil kayang-kaya niya itong i-handle at siya ay merong mutya ng tubig. Maya-maya pa, si Kanole ay nakarating na sa dulo habang
Sakal-sakal niya yung taong may kakaibang itsura. Dinig na dinig din nila yung sinasabi ni Kanole. Ikaw pala? Nasaan yung bata? Nasaan? Galit na wika ni Kanole sa lalaking kanyang sakal-sakal. Sinong bata? Baka nagkakamali ka. Yung batang kinidnap, nasaan? Alam kong kayo ay mga simpleng magsasaka lang. Kung kailangan nyo ng pera, madali lang kumita ng pera pero wag nyong daanin sa ganito dahil nagkakaroon pa kayo ng kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng batas natin. Sino ka? Ba't ganyan ang mukha mo? Bitawan mo ko. Bitawan mo ko! Hindi! Hindi kita bibitawan. Sa oras na suntukin ko yung mukha mo, hihiwalay yan sa katawan mo. Gusto mo bang mangyari yun? Bakit? At sino ka para magawa mo yun? Hindi ka ba nagtataka? Sa tagal ko sa ilalim ng tubig, pero hindi man lang ako nahirapan? Huwag mo sabihin, meron ka ding mutya ng tubig. Oo, parehas tayo. Ang kaibahan natin, ang mutya ko ay kayang lumikha ng espadang tubig. Tila ba ayaw pa ring maniwala ng lalaking sinasakal ni Kanole? Kaya't nang dahil doon, nilabas ni Kanole yung tinatawag na espada ng tubig. Natakot ito sa kanya at sinabing, sabihin mo sa mga kasama mo, doon dumaan. Merong mga naglalakihang bato doon. Para hindi sila malunod, malakas ang agos sa ilalim, alam mo yan. Ernest! Lumiwa kayo! Merong daanan sa bandang ibaba! Sige. Men, tara na! Tila ba hawak-hawak na ni Kanole sa liig ang mamang yun. Lahat ng tinatanong ni Kanole ay sinasagot niya ng maayos. Ilan kayong kumidnap sa bata? Ilan? Huwag kang magalit sa akin dahil ako ay sunod-sunuran lamang din. Dapat pala, pinabalik na natin yung mga kasama mong PC. Bakit? Hindi sila pwede sa ganitong klase ng sitwasyon. Mamamatay lang silang lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi basta tao ang mga kasamahan ko. Alam mo bang matagal ko nang gustong tumiwalag? Pero hindi ko magawa dahil buhay ng aking pamilya ang nakataya. Teka nga, di ba mga simpleng magsasaka lang din kayo kagaya ko? Ang ibig niyong sabihin, lahat kayo ay merong... tama. Lahat kami ay may kakayanan. Halo-halo kami. May kulto, may aswang at mangkukulam. Ganun. Nole, ano bang sinasabi ng taong yan? Ernest, siguro mas mabuti bumalik na lang kayo. Hindi pwede. Alam mo namang mga sundalo kami. Gagampanan namin ng trabaho namin. At yung sinasabi mong delikado, hoy, gaano ba kadelikado yung sinasabi mo? Delikado ho, sir. Hindi nyo ho alam kung anong kayang gawin ng mga kasama ko. Pero nandyan naman si Nole. Kayang-kaya sila ni Nole. Hindi ko rin masasabing ganun. Ernest, ang tao ay merong magkakaibang kakayanan at katwiran. Sabagay. Sige, malayo pa ba tayo? Malapit na. Malapit na, malapit na. Nakadinig na naman sila ng lumalagaslas na tubig. Pero sa pagkakataon na yun, hindi naman na umaagos yung tubig bagkos nagmumula ito sa itaas at sila naman ay manggagaling sa ilalim. Teka! Bakit? Dahan-dahan, baka madulas kayo. Paano madulas? Malumot ang gawin na yan. Dahil bagsakan yan ng tubig at yan ay talon. Kapag kayo ay nahulog dyan, hindi na kayo mabubuhay dahil mga naglalakihang bato ang tatamaan nyo. Sige, kahit paano rin pala meron ka palang pakinabang. Sir, ginagalang ko po ang mga katulad nyo. Para sa akin mga bayani po kayo. Salamat kung ganon. Pagkalampas nila sa talon, dito tumambad sa kanila
yung napakagandang tanawin. Iilan-ilan man ng ilaw, pero kung makikita mo ito sa araw, tiyak na masisiyahan ka. Mataas na pala yung pwesto nila nung mga oras na yun. Nang dahil dito, kailangan pa nilang bumaba. Napakalamig ng simoy ng hangin at yung kasama nilang lalaki ay palinga-linga na animoy meron siyang inaabangan. Sandali! Bakit ba kanina ka pa palinga-linga? Baka kasi may nakakita sa atin. Mananagot ako, kaibigan. Pwede bang kapag naihatid ko na kayo sa lugar? Pwede bang? Pwedeng ano? Aalis na ako. Ililikas ko na ang pamilya ko. Tiyak na kapag nalaman nila, papatayin nila ako. O sige, maraming salamat sa paghahatid. Malayo pa ba? Diyan na lang. Aalis na ako. Sige na, bumaba na kayo. O sige. Madaling nagtatakbo yung tao at nang lingunin nila ito kung saan sila tumakbo, nakita nilang isang mataas-taas na bundok na pala ang kanilang natawid. Sa loob ng bundok ay merong umaagos na tubig. Ito pala ay tawiran ng mga taong takas sa batas at sila-sila lang ang nakakaalam. May nakita silang isang kubo sa bandang ibaba. Merong mga sulo sa paligid nun at walang katao-tao sa labas kung hindi nasa loob. Dinig na dinig nila Kanole yung mga nagtatawanan doon. Hindi sila nararamdaman ng mga tao sa loob dahil maingat ang kanilang paggapang habang nakahawak sila sa kanilang mga baril. Shhh! Ako ang mauuna. Ernest, yung mga tao mo pagsabihan mo. Sige. Sumilip si Kanole at nakita niya merong 4 na lalaki doon. Damang-dama ni Kanole kung ano ba ang kakayanan ng mga ito. Yung babae naman ay nakatali sa papag habang umiiyak. Nakita rin ni Kanole ang sitwasyon ng babae. Warak-warak ang mga suot ng babae. Senyales na ito'y pinaghali-halinhinan na gasain. Hindi ako makapapayag na hindi tayo babayaran ng ransom ng pamilya ng babaeng ito. Kung ganon, dapat na kitang patayin. Wika ng isang lalaki at galit na galit ito. Pinipigil siya ng kanyang kasamahan hanggang sa may tao! May tao! Itinuro nun si Kanole dahil nakita niyang nakasilip ito roon. Ganon pa man, tanging yung nag-iisang lalaki lang ang nakakita kay Kanole. Yung iba hindi siya nakita kaya tinawanan lang siya. Wala namang tao eh. Meron, nakita ko may tao. Wala. Ikaw naman, lasing ka lang eh. O itagay mo. Hindi ako maaaring magkamali. Tao ang nakita kong nakasilip. Maya-maya pa, si Kanole ay nakatayo na sa pintuan ng kubo at nagwika sa kanila ng, walang kikilos ng masama. Mga sundalo to. Nang mapatingin sa kanya ang mga ito, nagtawanan pa sila at minamaliit lang nila ang mga sundalo at sinasabing hindi raw sila tinatalaban ng kung anumang baril na gamit ng sundalo. Sundalo? Sundalo daw siya! Nakakalokong tawa ng isang lalaki. Maya-maya pa, yung mga sundalong kasama ni Kanole ay mga nagsigsisilip na rin habang nakatutok ang kanilang mga baril. Walang kikilos ng masama. Mga sundalo ito, arestado kayong lahat sa kasong pangingidnap sa dalagita. Wika ni Ernest sa kanila. Hoy, mga sundalong kanin. Hindi man lang ba kayo natatakot na pumasok sa teritoryo namin? Hindi kami tinatablan ng mga yan, maliban lamang sa gamit ng isang to. Ako? Ikaw nga. Pinuno, pwede bang ibalato mo na sa akin ang mga ito? Sige,
ibabalato ko na sa'yo. Mga sundalong naririto, at ikaw kung sino ka man, meron tayong magiging kasunduan. Ibibigay namin ang babae kung matatalo mo ang aking kanang kamay. Ako ba? Ikaw nga, hindi pwede ang mga sundalo dahil hindi sila uubra sa amin. Teka nga, Tatang, ikaw ba ang pinuno nila? Ako nga. Bah, katanda-tanda mo na kasama ka pa sa pangingidnap. Hindi mo alam kung gaano kahigpit ang pangangailangan namin. Ibahin mo kami. Halo-halo kami rito. O sige, ganito. Mapagkakatiwalaan ko ba kayo na kapag natalo ko itong kanang kamay mo, makakasigurado ba kami na ibibigay nyo ng maayos yung babae? Maayos akong kausap. Sige na, simulan na ang magandang laban. Ang makakalaban ni Kanole ay ang kulto sa kanila. Makikita mo ang katawan nito na talaga namang bukol-bukol at napakadaming tato. Lalo na nang hubadin nito ang kanyang sando, tumambad kay Kanole yung napakaraming suot ng mamang yun. Nang makita naman ng mga sundalo, yung suot na mga anting-anting o kaya na may mga anik-anik ng lalaking yun, nakaramdam sila ng matinding hilo at napaatras. Teka sandali! Akala ko ba hindi kayo kikilos? Wala pang kumikilos. Nakita lang ng mga mahihinang tao ang suot ng aking kanang kamay, kaya sila nahilo. Yan ang abilidad ng aking kanang kamay. Ernest, dun muna kayo. Huwag kayong titingin. Nole, ikaw na munang bahala dyan. O sige, dun na muna kayo. Baka mapano pa kayo eh. Lumabas sila sa kubo at nagpunta sila sa bagong ararong bukid na merong hanggang tuhod ang lalim ng putik. Diyan kayo maglaban. Ang mananalo, magtatagumpay. Ano? Ang mananalo ay magtatagumpay at ang matatalo ay mamamatay. Sa palagay ni Kanole, lugi siya sa labanan dahil hindi siya nagtitiwala sa mismong lugar na kanilang paglalabanan. Maaaring meron silang alagang ahas doon na anumang oras ay pwede siyang kagatin. Sa lalim ba naman ng putik na yon, tiyak na merong mga nakabaon doon na mga alaga nilang hayop na kaya nilang pasunurin. Ano pang inaantay mo? Sumugod ka na, sundalong kanin. Hindi ako sundalo. Sabi ko lang yun. Naglabas ang kulto ng isang kalawanging itak. Kahit na kalakalawang ito, makikita mong napakatalim nun. Sumugod ito sa kanya at nagagawa niyang hakbangan ng malaki ang mga putik na malalim. Pagkalapit nito kay Kanole, agad niyang hinalipaw si Kanole, pero ang pinagtatakahan ni Kanole ay hindi siya makahakbang papatalikod. Tila ba may nakahawak sa magkabilang paa nito. Ganon pa man, nasarangga ni Kanole yung baraso ng mama. Bakit hindi ako makahakbang? Hindi ka makakahakbang dahil amin ang lugar na ito. Kabisado namin ang kayang gawin ng lugar namin. Masyado kong pakailamero kaya't papatayin kita. Napakalakas ng baraso ng mamang yun. Unti-unti nang dumidikit sa dibdib ni Kanole yung hawak niyang itak na kalawangin. Kapag ito ay bumaon sa'yo, natitiyak kong tapos ang kaluluwa mo. Hindi ko pa katapusan. Nang dahil sa dinadaya nila si Kanole pagdating sa labanan, gumamit na rin siya ng kanyang tinatawag na gabay.
Nagulat na lamang ang mga manonood na kasama ng kulto nang bigla itong tamaan ng nagliliyab na sibat sa likuran. Saan nang galing ang sibat na yon? Wika nito pagkatapos nun, bumagsak siya sa putik. Madaya ka, yan ang dapat sa'yo. Biglang nawala ang nagliliyab na sibat. Hinahanap naman ito ng kanilang pinuno kung saan ba yun nanggaling. Hindi ba sinabi kong walang makikialam? Sino sa inyo ang pumana sa aking kanang kamay? Wika nun sa kanila. Wala hong pumapana sa amin. Mga sundalo ho kami. Hindi kami gumagamit ng pana. Ganon. Sige, salakayin sila. Hindi na sila nagkaintindihan nang dahil dito ipinakita na ng iba pa nilang kasama ang kanilang mga kakayanan. Yung isang lalaking payat na mukhang mangkukulam, meron na itong inuusal. Habang siya'y may inuusal, biglang nasuka ang mga sundalo at yung isa namang aswang na kanilang kasama ay lumapit sa kanila at napakalaki ng bunganga nun na animoy kasya yung ulo ng tao. Sige, tapusin ang mga sundalo. Sandali! Meron tayong usapan na kapag natalo ko yung kanang kamay mo, ibibigay mo sa amin ng maayos yung bihag. Sandali! Sa palagay mo ibibigay namin ng maayos? May nang dadaya sa inyo. Bakit? Dinaya nyo rin ako. Hindi lang iisa ang kalabang ko. Tignan nyo! Magpahanggang ngayon hindi ako makagalaw dahil merong nakahawak sa mga paa ko. Yan ang dapat sa'yo. Mabuti na lamang. Kahit na nahihilo at nagsusuka ang mga sundalo nang dahil sa pinakakawalan na orasyon ng mangkukulam, nagawa pa rin nilang kalabitin ang kanilang mga baril. Binabaril nila yung mangkukulam na nag-oorasyon. Nang dahil doon, natitigilan ito sa kanyang mga sinasambit at nagtatago ito sa loob ng kubo. Ang ginawa naman noon ni Ernest ay kumuha ng granada kaya't hinagisan yung isang lalaking nasa kubo. Wag! Bakit? Yung bihag nasa loob? Oo nga no. Mabuti na lamang at napigil siya ni Canole, kung hindi pati yung babae ay kasama sa pagsabog. Maya-maya pa, yung nakakapit sa mga paa ni Canole habang siya ay nakalubog sa putik ay bigla na lamang bumitaw dahil merong inusal si Canole. Heto na ako tanda, madaya ka. Paano kang nakaalis doon sa putik? Kung kayo merong kakayanan, pwes ako din, mananagot kayo pare-parehas. Ang unang pinuntahan ni Canole yung pinakamatandang pinuno sa kanila. Dinibdiban ito ni Canole at sinakal. Pagkatapos noon ay hinagis sa putik at pinuntahan niya yung babae kung saan nakatali. Kitang-kita naman noon ni Canole na yung isang payat na lalaking mangkukulam ay nakaibabaw sa babae habang ito ay merong inuorasyon. Tigil mo yan. Kapag hindi ka tumigil, mamamatay ka. Bakit? Sino ka ba talaga? Hindi ka naman mga sundalo! Hindi nga, pero karapatan kong gawin ito bilang kapwa-tao. Tigilan mo ang pagpapaalis sa wisyo ng babae. Babasagin ko yan, tandaan mo. Pakilamero! Pakilamero! Talagang ganun. Ayaw pa rin umalis ng mangkukulam sa ibabaw ng babae. Bagkos ay gusto pa niya itong saksakin. Mabilis na kumilos si Canole at agad niyang tinadyakan yung lalaki kaya ito tumilapon sa bintana. Iha, ayos ka lang? Ayos lang po ako. Halika na, ligtas ka na. Yung mangkukulam ay merong hawak ng bote ng alak at madali niya itong ibinato kay Canole kaya't nabasag lang ito sa katawan ni Canole. Sige, tawa. Tumawa ka lang. Ito, basag na bote. Tignan mo.
Nginuya ni Kanole yung basag na bote na parabang kumakain lang ng kornik. Napatulala ang mangkukulam na bumato nito sa kanya at sinabing, "Hindi ka tao! Hindi ka tao! Tao ako na ginagabayan ng tunay na Panginoon." Nang dahil doon, pilit na tumatakas yung mangkukulam pero agad siyang dinampot ni Kanole at hinampas sa lupa ng ilang beses para lang itong unan kung buhatin ni Kanole at ihampas sa lupa. Wag na po, masakit na po. Sumama lang naman ako sa kanila dahil gusto kong magkapera. Tama na po, masakit. Iyakin, dapat sa'yo tuluyan ka na rin. Wag po. May paluhod-luhod pang nalalaman yung mangkukulam na hinahampas niya sa lupa dahil dumudugo na ang mukha nun tapos yung tenga. Puro sugat na rin ang kanyang katawan dahil kung saan-saan ito tumatama. Diyan ka lang, huwag kang kikilos. Opo, suko na po ako. Paglabas naman noon ni Kanole kasama niya na yung babae. Yung mga sundalo ay hindi pa rin natitigil sa pagbabaril sa aswang na umaatake sa kanila. Yung matandang pinuno naman nila ay parabang nanonood lang ng shooting dahil nakapamewang pa. Lumapit si Kanole doon nang hindi niya nararamdaman. "Tanda! Patigilin mo na yung kasama mo!" "Ayoko!" "Ayaw mo hindi ka talaga marunong madala. Kung ihiwalay ko kaya yung ulo mo sa katawan sa pamamagitan lamang ng mga malalaki kong kamay." "Aray ko! Aray! Aray ko! Bitawan mo ako! Mapuputol yung ulo ko!" "Talagang mapuputol pag hindi mo sila pinatigil." "Aray ko! Itigil nyo na! Itigil nyo na!" "Yan! Susunod ka rin pala." Natigilan nga yung umaatake sa mga kasamang sundalo ni Kanole nang dahil dito lumapit ang mga yon. "Bakit po? Hoy, bitawan mo ang aming pinuno. Tumigil ka na. Tapos na ang kaguluhan. Kukunin na namin ang babae. Aalis na kami." Sa mga punto na ito, nagsalita naman noon si Ernest at sinabing, "Hindi rin tayo aalis nang hindi sila kasama. Kailangan nilang managot sa batas. Sumama kayo ng maayos sa amin." "O ano? Nadinig nyo? Sumama kayo ng maayos. Kailangan nyong managot sa batas." "Ayoko!" "Ayaw mo? Mamili kayong lahat. Kamatayan o kulong?" Kulong. Kulong na lang. "Yun. Sige na. Pusasan ng mga to." Penosasan nila yung mga buhay pa at yung patay naman, binitbit na lang nila at nilagay sa sako. Pagdating nila sa kampo, isang matagumpay na labanan ang kanilang binalita sa mas mataas na opisyal na kausap ni Kanole. "Ernest, talaga palang maaasahan niyang kasama mo," wika ng mataas na opisyal. "Sabi ko sa iyo, sir, ayaw niyo lang kasing maniwala." Kaibigan, pasensya ka na kung nilait kita nung una. Ayos lang yun, sir. Hindi na po bago sa akin yung mga ganyang klase ng senaryo." Sige, maraming salamat sa iyo. At yung ransom kasi, ibinibigay na lang sa amin ng magulang ng babae. Papartihan ka rin namin." "Hindi na ho, sir. Hindi ko ho kailangan ng pera. Meron naman po akong pananim. Kapag po kumikita ako, pinabahagian ko yung mga katutubo na mas malayo pa sa kabihasnan ang tirahan kesa sa akin." "Bahala na ho kayo dyan. Sige ho. Ernest, alis na ako. Kung meron kang kailangan, sabihin mo lang sa akin ha. Huwag kang mag-atubili na sumulat. Kung anong pwede kong itulong, gagawin ko." "Kuya, marami pong salamat sa pagliligtas nyo sa akin." Iha, sana'y makinig ka sa magulang mo ha. Sabi pala ng tatay mo kanina, kaya ka pala na-kidnap dahil matigas yung ulo mo kung saan-saan ka nagpupunta. Sa ganda mong yan at sa dami niyong pera talagang pag-iintrisan kayo ng mga taong halangang bituka. At kayo naman, matuto na kayong magtanda.
Sa ginawa niyong yan, ewan ko lang kung makakalaya pa kayo. Lalong lalo ka na tanda. Ang tanda-tanda mo na para makulong. Di ka man lang nag-iisip. Nagawa ko lang yun para sa pera. Pera? Oo, para sa pera. Kasi demonyo yung pera. Maraming kayang gawin yan. Maraming salamat sa pagpapaintindi sa aking kamalian. Walang anuman. Ernest, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Mga kababayan, hanggang dito lang po ang kwento natin kay Kanole na may pinamagatang Bihag. Mamayang gabi po, mag-a-upload pa po tayo ng isa pang patungkol kay Kanole. Sana po ay inyong abangan. Maraming salamat po sa inyong lahat.